Ka-Express, Gilas Pilipinas, siguradong mangangalabog na naman simula ngayong August sa FIBA Asia Cup na kung saan hindi lang si Kai Sotto ang inaasahan ng team, kundi ang dalawa pang wingman, big man ng Gilas na sina Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Wala nang ligtas dito ang buong Asia dahil nasa plano na ni Coach Tim Cone na ilalagay sa sentro ng atake ng Gilas sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo and of course Kai Sotto, although hindi pa tayo sure kung maglalaro na ba siya. Pero ang inaabangan ng lahat ay ang tambalang KQ at Carl to form the tallest wingman combination effort. Alam naman nating lahat na nakaschedule na si Kevin Kiambao na maglalaro sa NBA Summer League this July. Crucial ang makukuhang experience ni Kevin Kiambao sa NBA Summer League na pwede niyang madala sa Gilas pagdating ng August. Malaking factor rin ang napakataas na kumpiyansang makuha ni Kevin playing against the best of the best NBA prospects sa Las Vegas. Kaya siguradong mangangalabog ang Gilas dahil sa presence ni Kevin Kiambao. And take note, anything can happen sa paglalaro ni KQ sa NBA Summer League. Baka pa nga makakuha pa siya ng isang NBA contract at kung mangyayari yan, ay sa pagbalik ni KQ sa Gilas ay magiging isang legit NBA player na siya. And aside from KQ ay nandyan rin naman si Carl Tamayo na parang bagyo ang laro sa Korea at nakakuha pa ng championship as the main player ng kanilang team. Muntik pang makakuha ng MVP award si Carl. Express, simula pa lang ng taon ay binulabog na tayo ng mga balita sa basketball. Pero itong paparating na FIBA Asia Cup ngayong August, ibang level na to. Hindi lang basta laban ang aabangan, kundi isang nakakatindig balahibong pagbabalik ng Gilas Pilipinas sa entablado ng international basketball. At ang tanong, handa na ba ang buong Asia sa tambalang magpapayanig sa buong kontinente? Ka-Express, ito ang kwento. Sa unang pagkakataon, hindi lang isang higante ang magiging sandata ng Gilas, kundi tatlo. Yes, tatlo at hindi basta-basta. Dahil sila ang pinaka-inaabangang big man ng bansa, Kai Sotto, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. So isipin mo yon, isang 7'3" na gaya ni Kai na kayang mag-shoot sa labas, isang versatile scorer at rebounder na parang poste si Carl Tamayo, at ang napaka-unique na all-around game ni Kevin Kiambao na parang point guard sa katawan ng forward. Pero bago tayo lumalim, rewind muna tayo ng konti. Noong nakaraang taon, maraming Pinoy fans ang nadismaya sa performance ng Gilas. Hindi consistent, kulang sa chemistry, at parang wala yung dati nating fire. Pero ngayon, iba na ang ihip ng hangin. May bagong direksyon, may bagong leadership at higit sa lahat, may bagong sistema na iniikot sa lakas at versatility ng ating mga young guns. Si Coach Tim Cone, ang pinaka-winningest coach ng PBA history, ang mastermind ngayon na Gilas. At ayon sa mga insider reports, may plano siya na iikot ang offensive strategy sa kombinasyon ni Kiambao at Tamayo and Kai Sotto. Isang modernong triangle offense na kayang rumisponde sa kahit anong klaseng opensa ng kalaban. Hindi lang basta towering presence, kundi intelligence and mobile bigs ang meron ng Gilas ngayon. Pero syempre, pinaka-inaabangan ng lahat ang performance ni Kevin Kiambao. Bakit kamo? Kasi ngayong July, nakatakdang sumabak si KQ sa NBA Summer League sa Las Vegas. Yes, Ka-Express, hindi ito basta-bastang exhibition. Dito lumalaban ang mga top NBA prospects, mga future stars, mga potential lottery picks, at mga gigil na makapasok sa NBA. At si KQ, kasama na sa kanila. So imagine nyo to, Ka-Express, isang batang Pinoy, naglalaro sa harap ng mga NBA scouts, coaches at team executives. Isang malaking opportunity, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong bansa. Dahil kung makuha niya ang respeto at pagkilala doon, baka hindi lang Summer League contract ang mapasa kamay niya, baka pati full NBA deal. At kung mangyari yan, aba ibang klaseng pride ang madadala ni KQ pagbalik niya sa Gilas. At hindi lang ito kwento ng pag-angat, kwento ito ng posibilidad, ng pagkakataong kaya nating makipagsabayan sa best of the best. At ang confidence na madadala ni Kevin mula sa NBA Summer League, priceless. Kasi kapag ang isang player ay nakasagupan na ng mga top-tier athletes, hindi mo na siya matitinag pagbalik sa Asia.
Hindi na siya matatakot sa Iran, Japan, Korea o China. Siya ang magiging takot ng buong Asia. At syempre, huwag nating kalimutan si Carl Tamayo. Habang si KQ ay sasabak sa Las Vegas, si Tamayo naman ay unti-unting binubuo ang kanyang legacy sa Korea. Ka-Express, hindi mo na kailangang tanungin kung paano naglaro si Carl doon. Dominant. Sa katunayan, siya ang naging bida ng kanyang team sa championship run. At munti na rin niyang mauwi ang MVP award. Hindi lang siya shooter, hindi lang rebounder, floor leader na rin siya sa loob ng court, at ang maturity na nadala niya mula sa KBL ay siguradong kayang-kaya niyang ibahagi sa gilas. At ngayon, isipin mo, dalawang high IQ forwards, Kiambao at Tamayo, ang magsama-sama sa isang team. Parehong kayang pumasa, magbasa ng bola, mag-shoot sa tres, at depensahan ang mas malalaki at mas maliliit na players. E paano na kung maglaro na rin si Kai? Iyan ang pinakamalaking tanong ngayon. Habang wala pang official confirmation kung makakasama si Kai sa FIBA Asia Cup, malakas ang bulong-bulungan na malaki ang tsansang maglaro siya. Lalo na't sabik siyang bumawi para sa bayan matapos ang mga injury setbacks at ang kanyang paglalakbay sa international pro scene. At kapag matuloy ito ka-Express, imagine the front court, Kai sa gitna, Carl sa stretch 4, KQ sa point forward role, isang nightmare matchup para sa kahit sinong team sa Asia. Hindi lang height ang labanan dito, kundi basketball evolution. Kung noon ay puro poste at inside game lang ang mga big men, ngayon may playmaking na, may shooting at may vision. At ito ang edge ng Gilas under Coach Tim Cone. At syempre, hindi lang sa offense nakakabahala ang Gilas, dahil kapag andyan si na KQ, Tamayo at Kai, grabe ang depensa. Kayang mag-switch, kayang dumepensa sa perimeter at may rim protection ka pa. Lahat ng aspeto ng depensa covered. Kaya't kahit gaano kalalim ang roster ng ibang bansa, Korea, Japan, Iran, China, wala nang ligtas. Walang lugar para sa mga weak spots kapag ganito ka-intense ang lineup. At ngayon ka-Express, ang tanong ng lahat, kaya ba nating manalo sa FIBA Asia Cup? At ang sagot, kung mabubuo ang tambalang Kai, Carl at Kevin at mag-click ang sistema ni Coach Tim, malaki ang tsansa. Pero syempre, hindi lang sa papel nagkakatalo, ang pinaka-importante pa rin ay ang puso. At yon ang hindi kayang tapatan ng kahit anong stats, ang puso ng Pinoy. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.